kalbo ako. At dahil dyan, sasamahan kita, Sir Oliver. Hi guys, this is Serge On and in here we're going to talk about everything medical surgical. In this video, usapang upaw tayo. So we are going to discuss Mr. Oliver Austria's hair loss journey. So if you're not familiar with Mr. Oliver Austria, he is a famous content creator and architect. So bakit napapanot ang ibang mga lalaki at ang iba hindi? So pwede ba ito maiwasan? At kung panot ka na, may lunas pa ba? Sasagutin natin yan sa video na ito. May kasabihan na ang taong laging nakasombrero, kalbo, siguro. So yeah, kalbo ako. So ito ako nung bata ako and according sa parents ko ay late na ako nagkabuhok. Around mga 3 years old daw, parang balahibo pa rin yung follicles ko. Okay, so let's debunk a common myth. So hindi po totoo na nakakakalbo ang palaging pagsusuot ng sombrero. Nagsasombrero sila. So nagsasombrero po sila para pagtakpan ng hair loss. Pero hindi po ito ang naging cause. Actually, may research study na nakonduct to see if may association ang mga external factors sa pagkalagas ng buhok. So kumuha sila ng 92 pairs ng identical twins at kinompare ang hair loss nila based on differences sa external factors, which includes pagsusuot ng sombrero. So anong findings? Ang araw-araw na pagsusuot ng sombrero ay mas nakakabawas ng hair loss sa temporal area, yan, dyan sa gilid. Kasama na ang high BMI or pagiging mataba at high testosterone levels. Okay, so balikan natin ang dalawang yan mamaya kasi kailangan din yan ipaliwanag ng maayos. Pero remember that this is just one study at hindi pa conclusive. And if curious kayo kung ano yung ibang mga external factors na nakitang nag-contribute sa hair loss, yan. So smoking at pagkakaroon ng dandruff can increase hair loss sa harap. Ang sobrang ehersisyo at pag-inom ng beer more than 4 times a week ay nakakapanot sa gilid. Ang stress, smoking, sobrang exercise, and beer sa bumbunan. Walang sobrang kape, pagkakaroon ng maraming anak, pagiging payat at paghinto ng beer, overall nakakanipis ng buhok. So Dok, ano ba talaga? Magbi-beer or hindi? So wag mo na lang simulan. So whether you drink beer or not, one thing's for sure, smoking is a factor. So unahin mong stop ang smoking. Again, these are contributing factors, hindi siya ang main cause. Alam ko someday mawawala lahat ng ito. Now, nagtataka siguro kayo, my dudes, paano ko nalaman na mawawala na yung buhok ko? Am I sidekick? Meet my lolo Big Big. So siya ang late father ng father ko. Given ang picture na ito, and knowing the most common type of hair loss sa lalaki, ang suspetsya nating kondisyon ni Sir Oliver ay male androgenetic alopecia, so commonly known as male pattern baldness, or kung gusto ninyo ng more commonest term, pagiging panot. Almost 80% ng pagkapanot nila ay dahil sa genetics, so namana mula sa lahi. Kalahati ng mga lalaki na edad 50 pataas ay napapanot to some degree. Okay, so let's break it down. So alopecia comes from the Greek word alopex meaning fox. Dahil ang mga fox, natural na naglalagas ng buhok pagkatapos ng winter. So andro means lalaki. So androgenetic means male hormones. So nagbibigay ng male appearance sa isang tao. So nagpapalaki ng katawan, nagpapababa ng boses, nag-i-increase ng libido, nagpapabalbon, nagpapabalbon ng katawan. Take note, katawan, hindi ulo. So male dahil lalaki si Sir Oliver. Kasi meron din tayong female androgenetic alopecia, so pagkapanot sa babae, which is caused naman by increased sensitivity to male sex hormones. Yes, meron din pong testosterone ang mga babae, but small amounts lang. Again, alopecia in general is hair loss. So marami tayong uri ng alopecia. So karamihan sa kanila dahil sa sakit. Ang pinaka-common sa lalaki at 90% of cases dahil sa MMA or male pattern baldness. And ito naman si Tatay Teng at si Nanay Angie, ang lolo't lola ko sa mother side. So as you can see, kung tama yung math ko ay may 50-50 chance na either magkabuhok ako or makalbo ako. Well, technically, hindi mo siya makukompute dahil ang pagkapanot is caused by multiple genes. So, hindi lang isa. So, hindi mo ma-apply dito ang Mendelian computation nung high school. So, alam niyo yung Punnett square, yung kinocompute natin nung high school, yung mga dominant and recessive. So, ma-apply mo lang siya sa single gene traits. Pero ang pinaka-importanting gene contributing to pagkapanot, which is the AR gene, nakikita yan sa X chromosome. So, ang AR gene mo ang gumagawa ng androgen receptors sa ilalim ng hair follicles mo. So, nag-iibang mga receptors na yan sa mga taong panot. So, mamaya ipapaliwanag natin kung paano. So, later, alligator. Malas ako sa punutan. Lagi akong talo.
Okay, so review lang muna tayo mga high school kids. Ang nanay mo, XX. Ang tatay mo, XY. So may dalawang copy ng AR gene ang nanay mo. Ang tatay mo, isa lang. Isang kopya ng nanay mo galing sa lolo mo. Ang isang X galing sa lola. So may 50% chance ka na maging panot kung ang lolo mo sa mother's side panot. Kung isang gene lang ang baldness. Pero yun nga, hindi. Dahil hindi purely sex-link or X-link ang pagiging panot. So ito yung sex chromosomes mo. Yan. So andyan ang AR gene. Pero meron din tayo ditong maraming genes na nakakapanot sa mga autosomes mo. So imposible pong makompute ng tama. Basta ang sure, mas delikado kang mapanot kung panot ang tatay ng nanay mo kaysa pagpanot ang tatay ng tatay mo. Or in Sir Oliver's case, pag minalas ka lang talaga. This is my brother and roughly 50% ng DNA namin. Parehas. Again, hindi mo siya makakompute accurately kasi nga polygenetic ang cause ng male pattern baldness. Same as height. So may dandan tayong genes na nagdedetermine ng height ng isang tao. So located on multiple genes, both on sex chromosomes and autosomes. Not to mention environmental factors, diet, kung nagkasakit ka ba, mga hormones, vitamins, so multifactorial. Yun lang, sa baldness, malaking factor talaga ang genetics. So 90%. So pwede mong i-maximize ang 10% na external factors. So iwasan mong manigarilyo, huwag kang uminom ng beer, tamang diet, proper exercise, and sa mga nagji-gym, avoiding steroids, yan. So pwede. Yes, nakakapanot po ang roids. So maganda nga ang katawan mo, napanot ka naman. So hindi siya worth it. Tsaka nakamamatay po ang steroids. Matagal ako na-depress. Parang nabahala. Kasi hindi naman bigla ang poof! Tapos naglaho na yung buhok ko. May mga senyales yung paglisan ng buhok ko. Again, hindi siya biglaan. Kaya nga, male pattern baldness. May pattern siya. Ang buhok nyo kasi guys, meron siyang androgen receptors sa ugat. So nakikita siya sa lahat ng buhok. Pero iba yung effect niya sa buhok sa katawan at iba sa buhok sa anit. Sa katawan, pag na-stimulate ang AR mo, kumakapal ang buhok. Pero pag sa anit, pag na-stimulate siya, numinipis. More on the front, the side, and sa vertex. So, opposite. Ang nagsistimulate sa mga androgen receptors mo, mga male hormones or androgens. So, dalawa yan. Testosterone at dihydrotestosterone or DHT. That is why during pagbibinata, kung saan may biglaang pagdami ng testosterone sa katawan, nagkakaroon ka ng paglago ng body hair. Pero take note, body hair, body. Kasi nga ang effect nito sa anit, opposite. Ang testosterone nyo guys, pwede mag-stimulate ng hair follicles sa anit para maging manipis. Pwede din itong makonvert ng isang enzyme into DHT or dihydrotestosterone na pareho lang ding nakakanipis, pero 2 to 5 times na mas nakakanipis ng buhok. So bakit tinidiscuss mo yan, Doc? Ang complicated naman. Kasi nga, ang ibang mga gamot laban sa upaw, ito yung tinatarget. So later on, marirealize mo na karamihan sa mga gamot, mga shampoo at iba pa, hindi epektibo laban sa pagkapanot. Unang senyales, unti-unting lumapad yung noo ko. Yung dating 3 fingers lang, naging 4, 5, hanggang eventually, hindi na sapat yung isang kamay lang. Okay, so meron tayong tinatawag na Hamilton-Norwood classification. So iba't ibang severity ng baldness. So screenshot nyo na lang para tingnan kung ano yung pattern ninyo. So it was named after anatomist James Hamilton at minodify ng dermatologist at hair transplant surgeon na si Dr. Ottar Norwood. So habang tumatanda, tumataas ang hairline until yung iba nawawala completely. Pangalawang senyales, yung unan ko at shower drain, unti-unti nang nagbibinata. If you know, alam mo na. Dahil nga numinipis ang buhok, nagiging mas prone ngayon ang buhok mo sa pagkaputol. Another term dyan is hair miniaturization. So numinipis, naglalagas at mahirap tumubo. At kung tumubo man, mas maiksi kaysa sa buhok mo noon. So dyan pumapasok ang ibang pangontra sa upaw. So minoxidil, yung topical na pinapahid, hindi lang yung shampoo. So in-improve nila ang blood supply ng anit mo para mas lumago yung buhok.
at mas makapal ang bawat hair strand. So para siyang pataba sa lupa. So may mga ilang research na nagsasabi na mas malago ang buhok ng mga nagmiminoxidil compared sa ibang hindi gumagamit nito. Pero kung cosmetically acceptable ba ang result or may significant difference ba ito overall, iilan lang di umano. At dahil nga pataba lang siya sa lupa at hindi nito na-address ang root cause, which is sa picture na ito, nawawala din ang epekto nito after a few months nang hindi pa gamit. So kung nagmaminoxidil ka, dapat constant use. So meron ding ibang treatment na same principle. So patabain ng anit para gumanda ang tubo ng buhok. So PRP or platelet-rich plasma, microneedling, laser therapy, stem cell therapy. Again, pwedeng makatulong. Research-wise, PRP and microneedling are proven to increase hair density over a period of months. Pero dapat consistent treatment. So ayun, pag na-experience nyo na ang tatlong senyales ng hairpocalypse, handa nyo na pambili nyo ng sombrero. Again, so may mga protective mechanism ang pagsusuot ng sombrero para hindi ka mabilis mapanot. That is research-based. So paggamit ng milder shampoo, pag-iwas ng pagtina ng buhok, at iba pang chemical, so pwede rin niya makatulong. Pero gaya ng sabi natin kanina, up to 80% ng pagkapanot ay dahil sa genetics. So you can try to alter the other 20%. Pero kung nasa lahi nyo talaga at upaw ang tatay ng nanay mo, so mahirap yan. Or yung matipid na option is tanggapin nyo na lang. Wala naman masama pag kalbo ka eh. Ginusto ba natin ito? Hindi. So let's assume na nasa denial stage ka pa. So Doc, meron bang mga effective options? So meron. So finasteride and dutasteride. Ito lang ang mga gamot na proven nagpapastop ng hair loss dahil directly nitong tinatarget ang root of all your hair loss problem, which is the root of your hair. So pinipigilan niya ang pagdami ng enzyme na ito. So hindi nako-convert ang testosterone into DHT. Anong ending? Napapabagal niya ang pagkapanot. Maraming research ang nagpapatunay na effective ang mga steroids para mapabagal ang pagkapanot. So curious ka ba kung bakit steroid ang apelido nila? Di ba curious ka? Curious ka, di ba? Pag sinabi nating steroid, mga gamot yan na pinipigilan ang production ng mga steroids. Dok, saan ang mga steroids dyan? Ito yan at yan. So mga steroids yan. Which brings me to my next point. Nakakapanot po ang mga anabolic steroids, yung mga ini-inject ng mga bodybuilder para lumaki yung muscles. Dahil aside sa muscles, nasi-stimulate din ng mga steroids yung mga testosterone, nandrolone, stanozolol, trenbolone, pati na rin yung mga non-steroidal gaya ng SARMs, ang mga hair follicles mo para tumigil itong tumubo. Ending batak na batak ka, pero napapanot. Dok, na-try ko na lahat, pero mahirap kalaban yung genetics ko. Ano ba ang pwede pang gawin? So magtanim ka ng bagong buhok. So hair transplant. May dalawang primary types ng hair transplant, FUT and FUE. Ang pinakasikat ngayon is FUE or follicular unit extraction. So kukunin isa-isa ang buhok mo mula sa donor site, usually sa likod, at itatanim ito isa-isa sa area na panot. Over time, tutubo ito. Ang problem mo dyan, aside sa mahal, hindi lahat ng buhok pwedeng tumubo. At syempre, dapat may buhok ka na pwede mo pang pagkunan as donor. Ang FUT naman, or follicular unit transplant, magtatanggal ka ng strip ng balat mula sa likod at itatransfer ito sa harap kung saan may panot. Side effect, may peklat ka na pwedeng visible, both sa harap and sa likod na pinagkunan. And that's okay. Kasi na-realize ko naman na yung mga taong malapit sa akin at importante sa akin ay wala silang pake kung kalbo ako o hindi. So yeah, long story short ay hindi natin kaya kontrolin yung mga nangyayari sa atin. Yes, although marami tayong gamot pangontra sa pagkapanot, the fact na 80% is genetic, ang pinaka-epektibong approach sa baldness ay acceptance. Acceptance. It's okay to be bald. Kalahati sa lahat ng lalaki napapanot to some degree. So hindi ka rare case. And with that, samahan nyo ako at sabihin natin sa mundo na, oo, kalbo ako. At dahil dyan, sasamahan kita, Sir Oliver. Dili na wig. Napito ko'y buhok pa, guys. Dangas lang ko, pero dili ko pa. Pero kidding aside, baldness is not a disease. It's a condition. So pwede mo siyang madelay, pero it is predetermined pagkapanganak mo pa lang. And yes, although importante ang buhok mo for appearance, youth, and how society perceives you, so given na yan, it's important to note that hair is not everything. So focus on your career, your personality, and your other physical attributes.
And it doesn't matter kung upaw ka man or hindi. Just look at Sir Oliver. So may buhok ka man o wala, kung pogi ka, pogi ka. That's it for today's episode of Marites Files. See you again next week for another meaty surgical chisem. Till next time, surge on guys!